Aklanon, itinanghal ng Binibining Tourism sa Binibining Pilipinas 2026. Butanding sa Aklan, dugong sa Antique, hindi sinasadyang nalambat, parehong ligtas na naibalik sa dagat. 80,000 pesos, tinangay sa panloloob sa isang establishmento sa Ibahay, mga suspect tinutugis na. Opvet Aklan, nagpatupad ng mahigpit na border control checkpoint laban sa ASF. 30 anyos na lalaki, patay matapos makuryente sa Ibahay Aklan. Tourist arrival sa isla ng Boracay para sa buwan ng Hunyo, umabot sa tinatayang 177,000. Pecho Aklan, nagsagawa ng on-site visits at monitoring activities sa ilang paaralan. 70 pamilya sa Antipolo nakatanggap ng land titles. PhilHealth, mas pinalawak ang benepisyo para sa mga leptospirosis patient. Magandang hapon, Probinsya ng Aklan. Sa mga Kalibo Cable subscribers at mga Aklanon sa buong mundo, ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mabalitang aming nakalap ngayong araw, July 3, 2026. Itinanghal ang Aklanon na si Pauline Thea Ann Ibuyan bilang Binibining Tourism sa Binibining Pilipinas 2026. Binibining Tourism is... Binibining 32! Pauline Thea Ann Ibuyan from Aklan! Itinanghal si Pauline Thea Ann Ibuyan ng Aklan bilang Binibining Tourism sa Binibining Pilipinas 2026 matapos makuha ang parangal para sa pinakamahusay na tourism video sa hanay ng 35 kandidata. Kinilala si Ibuyan dahil sa kanyang tourism video na epektibong naipakita ang kagandahan at mga atraksyong panturismo ng Aklan. Ang naturang pakilala ay isa sa mga special awards na ipinagkaloob bago ang Grand Coronation Night ng Binibining Pilipinas 2026. Dahil sa kanyang tagumpay, muling nabigyang pansin ang Aklan bilang isa sa mga pangunahing destinasyon ng turismo sa bansa at naging dahilan ng karangalan para sa lalawigan ng Aklan. Era Gibriones, Kalibo Cable News. Sa balitang probinsya, 2 pambihirang marine species ang aksidenteng nalambat ng mga mangingisda sa magkahiwalay na insidente sa Aklan at Antique. Sa halip na saktan o hulihin, pinili nila itong pakawalan. Madidal sa balitang yan, si Andy Narcer. Sige patan, dusutan. Arando. Yay! Baramaw, lumbara. Tulod, tulod. Ah, grabe tabi oh. Dalawang bihira at protektadong marine species ang ligtas na naibalik sa kanilang likas na tirahan matapos hindi sinasadyang malambat ng mga mangingisda sa magkahiwalay na insidente sa Western Visayas. Nitong Huwebes, pansamantalang nalambat ang isang butanding sa karagatan ng Barangay Toledo sa Nabas, Aklan. Sa video na ibinahagi ni Cecil Dandoy, makikita maingat na pinalaya ng mga mangingisda ang pinakamalaking uri ng isda sa mundo at agad itong ibinalik sa dagat upang hindi mapahamak. Samantala nitong Miyerkules, isang dugong o sikaw naman ang hindi sinasadyang nasama sa lambat ng isang grupo ng mga mangingisda sa Barangay Centro Sur, Colase, Antique. Makikita sa videong ibinahagi ni Bong Santa Romana Erfe na maingat na tinanggal ng mga mangingisda ang dugong mula sa lambat at ligtas na pinakawalan pabalik sa karagatan. Ang butanding at dugong ay kapwa kabilang sa mga protektadong marine species sa Pilipinas. Mahalaga ang papel ng mga ito sa pagpapanatili ng balanse ng marine ecosystem, kaya ipinagbabawal ang panghuhuli, pananakit at pangangalakal sa mga ito sa ilalim ng mga umiiral na batas sa pangangalaga ng wildlife at yamang dagat. Patuloy namang hinikayat ng mga otoridad ang mga mangingisda at iba pang nasa baybayin na agad iulat sa kinauukulang ahensya at ligtas na pakawalan ang mga protektadong marine species
sakaling hindi sinasadyang malambat ang mga ito bilang bahagi ng sama-samang pangangalaga sa yamang dagat ng bansa. Para sa Balitang Probinsya, Andy Narce, Kalibo Cable News. Tinutugis na sa ngayon ng mga kapulisan ng mga suspect matapos looban ang establishmento sa Ibahay kung saan nakuha ng mga kawatan ang 80,000 pesos na pera. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng pulisya sa insidente ng panloloob sa isang commercial establishment sa poblasyon Ibahay matapos tangayin ng mga hindi pa nakikilalang suspect ang tinatayang 80,000 pesos na cash. Ayon kay Police Major Rajiv Salvino, hepe ng Ibahay Municipal Police Station, pinaniniwala ang dumaan ng 3 suspect sa kisame ng ikalawang palapag ng establishmento upang makapasok sa loob. Batay sa paunang investigasyon, tinangay ng mga suspect ang humigit kumulang 80,000 pesos mula sa 3 vault, gayon din ang 3 power bank. Matapos ang insidente, tumakas umano ang mga ito sakay ng nag-iisang motorsiklo. Nakipag-ugnayan na rin ang Ibahay PNP sa makalapit na himpilan ng pulisya, intelligence operatives at mga barangay upang matukoy ang pagkakakilala ng mga suspect na tinatayang nasa edad 30 hanggang 40. Naniniwala naman si Police Major Salvino na mga notorious na kawatan ang nasa likod ng insidente. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng pulisya upang matukoy at maaresto ang mga responsable sa insidente. Era Gibriones, Kalibo Cable News. Off-Bet Aklan, nagpatupad ng mahigpit na border control checkpoint laban sa ASF. May detail sa balitan yan, si Jordan Rosales. Nagpatupad ng mahigpit na border control checkpoint sa bayan ng Altavas ang Office of the Provincial Veterinarian Aklan sa pakikipagtulungan ng Philippine National Police. Ang nasabing hakbang ay bilang kampanya laban sa African Swine Fever upang maprotektahan ang lokal na industriya ng baboy sa Aklan. Batay sa OFVET, mayroong nakadeploy na mga quarantine inspector at otoridad 24/7 upang inspeksyonin ang pagpasok ng mga buhay na baboy at produktong karne sa lalawigan. Samantala, inatasan naman ang mga hog raisers na kailangan magpakita ng valid na regulatory documents kabilang ang Recognition of Active Surveillance on African Swine Fever o Certificate of Free Status for ASF, Certificate of Meat Inspection, Veterinary Health Certificate at Shipping Permits. Pinapaalalahanan ang publiko na maaaring makonfiscate o maibalik sa pinanggalingan ang mga karne alinsunod sa umiiral na batas at regulasyon sakaling walang dokumento o restricted na mga produktong baboy. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Hay, natugaw mataro internet. Oh no! May deadline pa ako inagahay. Katagamad Hindi nakagawa ng research dahil nawala ng internet. Magkalibo-cable na kasi. Patay ang 30 anyos na lalaki matapos makuryente sa Barangay Baloco, Ibahay, Aklan. Nasawi ang 30 anyos na lalaki matapos makuryente sa Barangay Baloco, Ibahay. Kinilala ang biktima na si Giovanni, tubong Marawi City at kasulukuyang residente ng nasabing barangay. Batay sa paunang investigasyon ng Ibahay Municipal Police Station, aksidenteng dumama sa service drop ng isang water pump ang ibinubuhat na dayami ng biktima. Dahil umano ba sa ito dulot ng pag-ulan, nagsilbi itong konduktor ng kuryente na naging sanhi ng kanyang pagkakakuryente. Agad na isinugod sa ospital ang biktima, ngunit idineklara rin itong dead on arrival ng mga doktor. Patuloy namang pinapalahanan ng publiko na maging maingat lalo na sa mga lugar na may linya ng kuryente, partikular kapag umuulan. Era Gibriones, Kalibo Cable News. Umabot sa tinatayang 177,000 ang tourist arrival sa isla ng Boracay para sa buwan ng Hunyo ngayong taon. Ito ay batay sinilabas na datos ng Malay Boracay Tourism Office. May detalye sa balitang yan, si Raymar Chadasio. Umabot sa 177,228 ang kabuuang bilang ng mga turistang bumisita sa isla ng Boracay nitong June 2026. Ito ay ayon sa datos ng Malay Boracay Tourism Office. Sa naturang bilang, 158,684 ang domestic tourist arrival.
3,379 naman ang overseas Filipinos habang 15,165 ang foreign tourists. Ipinapakita ng datos na nananatiling mga lokal na biyahero ang pinakamalaking bahagi ng bumibisita ng Boracay. Gayunman kung ihahambing sa parehong panahon noong June 2025, naitala ang bahagyang pagbaba sa kabuoang bilang ng tourist arrivals. Noong June 2025, nakapagdala ang Boracay ng 205,310 na tourist arrivals. Ibig sabihin, mas mababa ng 13.7% ang kabuoang bilang ng mga bisita ngayong Hunyo kumpara noong nakaraang taon. Sa kabila ng pagbaba, nananatiling paunahing pinagkukunan ng turismo ang domestic market, habang patuloy ding dumarating ang libo-libong overseas Filipinos at foreign visitors na nagbibigay ng mahalagang ambag sa lokal na ekonomiya ng Malay at ng isla ng Boracay. Patuloy namang isinusulong ng Malay Boracay Tourism Office ang iba't ibang programa at promotional activities upang mapanatili ang sigla ng turismo at maabot ang target number of tourist arrivals para sa taong 2026. Raymar Chidosyo, Kalibo-Cable News. On-site visit at monitoring activities sa ilang piling paaralan isinagawa bilang bahagi ng Oplan Kalusugan. May detalye sa balitang yan, si Julian Rosales. Nagsagawa ng on-site visit at monitoring activities sa ilang piling paaralan sa ilalim ng Oplan Kalusugan sa Department of Education Healthy Learning Institution Program ang Provincial Health Office Aklan, DepEd Aklan at DOH Western Visayas. Sa nasabing aktibidad, sinuri ng mga kawani kung gaano kaepekto ang pagpapatupad sa mga paaralan sa Healthy Learning Institution Standard at pagbigay ng gabay upang makatulong sa paglikha ng mas ligtas, mas malusog at mas learner-friendly na kapaligiran para sa mga estudyante. Ang nasabing hakbang ay bilang bahagi ng pangako ng gobyerno probinsyal ng Aklan na paunlarin ang mga paaralan na nagpo-promote ng kaligtasan at holistic na pag-unlad ng bawat mag-aaral. Jelena Rosales, Kalibo-Cable News. Nakatanggap ang 70 pamilya sa Antipolo City ng titulo ng lupang matagal na nilang tinitirhan. Ito ay bahagi ng programa ng pamalaan. May detalye sa balitang yan, si Liza Rosales. Iginawad ng Social Housing Finance Corporation o SHFC at Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD ang mga land title sa 70 pamilyang miyembro ng San Isidro Labrador Homeowners Association sa Barangay San Roque, Antipolo City. Pinangunahan ng awarding ceremony ni DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, SHFC President Federico Lacsa at Antipolo City Mayor Casimiro Inares III. Ayon sa SHFC, layunin ng Community Mortgage Program na mabigyan ng legal na pagmamay-ari ng lupa ang mga low-income families na matagal nang naninirahan sa kanilang komunidad. Ayon naman sa mga benepisyaryo, ang natanggap nilang titulo ay simbolo ng kanilang mga pangarap at katiyakan sa paninirahan. Patuloy namang isinusulong ng SHFC at DHSUD ang mga programang magbibigay ng seguridad sa paninirahan ng mas marami pang pamilyang Pilipino. Liza Rosales, Kalibo-Cable News. PhilHealth, mas pinapalawak ang benepisyo para sa mga leptospirosis patients. May detalye sa balitang yan, si Julian Rosales. Dahil sa inaasahang pagdami ng kaso ng leptospirosis dahil sa mga bagyo at pagbaha, mas pinalawak ng PhilHealth ang benepisyo para sa mga leptospirosis patients simula July 15, 2026. Kabilang sa may mataas na coverage para sa mga pasyente ay ang hospital care, hemodialysis 170,000 at peritoneal dialysis na aabot sa 230,000. Maliban dito, saklaw din ng PhilHealth Yakap Gamot ang pagbibigay ng nagkakahalagang 20,000 pesos na kinakailangan na gamot para sa mga miyembro kada taon. Kabilang sa maaaring makuha na gamot ay ang doxycycline na iniinom bilang pag-iwas sa leptospirosis ayon sa payo ng healthcare provider. Samantala, pinapaalalahanan din ang publiko na iwasan ang paglusong sa baha o kung sakaling hindi maiwasan ay magsuot ng bota o anumang pananggala kung kailangan at panatilihing malinis ang paligid para hindi pamugaran ng mga daga. Jelena Rosales, Kalibo-Cable News. At iyan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa iyong panonood. Ito si Adi Chibriones at ito ang Kalibo-Cable News.